Siya po yung gumawa ng mga bahay po na ito. Ayan. Ayan. Ito po yung mga naging for sale po natin itong nakaraang buwan. Si Dubai House, siya din po ang gumawa yung nag-trending po na bahay. Ito po mga ka-viewers yung ongoing project po ni CSR Builders. Eventually, maraming hindi makapaniwala na mayroong possible na bahay na ganun kaganda natatayo sa 5 million. Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo ngayon? Nagbabalik po ako para update po kayo sa another vlog. For today's video po, meron po ako i-share sa inyo na isa pong legit regarding po sa paggawa po ng mga bahay, lalo na po yung mga viewers po natin plano magpagawa po ng house at naghahanap po ng magaling at medyo affordable compare po sa iba na hindi kayo dadayain sa presyo. Baka po ito makonsider nyo po. Siya po yung gumawa ng mga bahay po na ito. Ayan. Ayan. Ito po yung mga naging for sale po natin itong nakaraang buwan. Tapos si Dubai House, siya din po ang gumawa yung nag-trending po na bahay. Ngayon po, ang ipapakita ko po sa inyo is yung ongoing po niya na project. Dito po yan sa Pampanga. From this project po mga ka-viewers, kung napapansin nyo po, ito po yung plano na ginagawa po ng bahay ng CSR Builders Residential. Ngayon po, ito na po siya ngayon. Ito po mga ka-viewers yung ongoing project po ni CSR Builders. Bale ito po nasa 130 square meters at ngayon po nasa 55% na po yung finish ng bahay. So ito po isa sa aabangan natin. Pero ngayon ang gagawin po natin, papakita ko lang muna sa inyo yung bawat area. Kung napansin nyo po talaga yung CSR Builders, napakagaling po ng idea nila. Since bungalow po ito, inassure po nila na mataas po yung pagkakagawa. Kasi alam niyo naman po sa panahon ngayon, talagang climate change, maganda po pa nagpagawa ng bahay ay mataas-taas po. So ito po yung garahe, then ito po yung magiging porch area soon. Ayan. Ito po yung side view ng house. Then dito rin po yung magiging lanay soon ng owner. Ito naman po yung back view niya sa ngayon. And ito po yung other side po ng bahay. For sure mga ka-viewers, nagtataka kayo ba't sunod-sunod ang project ng CSR Builders? Kasi po mga ka-viewers, madali lang po sila ma-approvean dahil po nag-offer po sila ng very affordable po na presyo na hindi nyo po makikita sa iba. Ina-assure po talaga nila na talaga pong quality yung mga materials na gagamitin. Sa panahon po ngayon, wala na po kayong makikita ng mura, pero ito po, legit na legit, meron po tayong nakita. Sa totoo lang mga ka-viewers, nung na-feature po natin yung Dubai House, marami po yun ang bash sa atin doon dahil hindi po sila makapaniwala sa possible po naging presyo noon. Pero ako po, promise, ipoprove ko po sa inyo na totoo po lahat yung mga nabanggit sa vlog. Ito po mga ka-viewers ng ongoing po na project nila, open concept po ito na bungalow house. Kung napapansin nyo po, pag po natapos na ito, diretso po yan. Dito po yung kanilang living area, dining, and yung soon po na kitchen area. So ito po yung ongoing po na main kitchen ng owner. Ayan. So papakita ko lang po sa inyo na hindi po talaga tipid sa materyales. Imagine po ang kanilang sanitary ware. Ito po ay branded, Pozi. At ito po yung klase po ng sanitary ware na ino-offer po sa Wilcon. Dito po tayo sa area ng kanilang laundry area and soon auxiliary kitchen. Imagine nyo po yung amba na ginamit is metal jam. Ayan. And alam nyo po, sabi nga po nung nagpapagawa, talagang less hassle po. Kasi even po sa maging interior po ng bahay, magdi-design, si CSR na po ang bahala. Alam niyo po mga ka-viewers, itong bungalow house ay meron itong 2 bedroom. So dito po sa bedroom number 1, and dito po sa loob may ongoing po yan na bathroom. Then dito naman po tayo sa kabilang bedroom. Dito po sa second bedroom, meron din po ditong nakaabang po na bathroom. Kung plano nyo po mag-inquire at plano nyo po magpagawa ng bahay, mag-inquire po kayo sa kanila kasi for sure, hindi po ako mapapahiya dahil nga po, 3 bahay na po na ginawa nila ang ating tenor. Dito po sa ceiling, since kakilala po natin yung builders, once na nag-install po tayo ng asphalt curtains, meron na pong hole sa design ng ceiling na pagsusuksukan po ng railings. Gaya po niyan sa gilid na nakikita nyo sa edge, meron na po diyang hole na design para sa rail track. And even po dun sa corner window, ayan. And now mga ka-viewers, alam ko, nung talagang
pinost ko po yung katas ng Dubai Dream House. Madami po talaga tayong mga subscribers ang mga hindi makapaniwala dahil ang mura doon ng bahay. Masyado daw deceiving ang aking thumbnail. So ngayon, kasama natin si Contractor Gonzales para i-share po sa atin kung magkano ba yung possible na abutin ng isang bahay. Para sa mga hindi po nakakakilala kay Contractor Gonzales, siya po ang gumawa po ng dalawa nating for sale po na bahay. And syempre, ito pong bahay na katas ng Dubai. So ayan, ma'am, thank you ha. At least, hindi na ako mapapaya sa mga viewers natin kasi humarap na kayo sa camera. Okay, thanks Sir Billy. Alam ko nag-trending at hot topic si katas ng Dubai dahil sa price na nabanggit doon sa video. Eventually, maraming hindi makapaniwala na mayroong possible na bahay na ganun kaganda na tatayo sa 5 million. And of course, merong mga additions and upgrades si owner doon sa particular na project na yon. Okay ma'am, simulan muna po natin yung pinosell niyo po na house. Kasi marami tayong mga viewers ang nagsasabing mura na talaga sa halaga niya. And even me, kasi marami na po ako na house tour na bahay. And nung nakita ko po yung for sale na ginawa niyo pong house, is very affordable. Talaga po bang ayun po yung naging presyo noon? Kasi baka yung mga viewers po sabi nila, nang hula lang ako ng presyo. Ayan ma'am, ano po masasabi niyo doon? Okay. So, dalawang bahay yon, isa si Gray House na parehas na modern yon, Gray and Brown House. Si Gray House ay na-sold for 4.7 million. Yun talaga ang presyo niya. It's a house and lot seated on a 250 square meters na lote and yung approximate na floor area is 90 square meters. Ang bahay na yon ay simple lang siya pero it's a modern design na siya. And at the same time, yung quality ng bahay pagkagawa is not a substandard one. Which is yun ang nagustuhan ng ating mga naging new owner ng bahay na gray, even the brown house naman. Dahil nga po sabi ko mura, nabili na po yung house. Ayun, hopefully, meron pa po kayong mga upcoming for sale po na house na ma-built, Ma'am Gonzales. Apo. So, meron po kaming upcoming na another modern 3-bedroom na bungalow. Nasa 300 square meter naman yung lot nun. Malapit din sa bayan. So, magandang location. So, abangan po ninyo yon. Most probably by February 2024, as ready na siya. Ma'am, para po sa mga naiintriga, bakit nga po ba mura yung pagbibuild yun ng house? Ano po ba yung magic? Kasi baka po sabi nila, ay, substandard, mga ganyan, siguro yung ginamit, kaya mura. Ano po ba yung will ninyo? Bakit po kayo nag-offer ng gantong affordable po na house para sa mga viewers? So basically, yung goal namin as CSR builders is not only to make money, ika nga, no? We wanted to be known as builder ng quality, at the same time affordable. Kasi if you overprice naman yung mga bahay, it's either matetenga siya ng matagal. So sa amin is tamang kita lang, hindi yung overprice. At the same time, tama lang din sa market value. Parang gusto niyo po ma'am, may assurance lang kayo na hindi kayo kumita malaki, basta hindi rin naman kayo talo at the end. And syempre, dun sa owner na magpapagawa is talagang ma-afford nila. Yes, yun yung pinaka-ano natin. On our side as builders, yung trabaho ng mga tauhan namin is continuous lang siya. Di bali nang hindi malaki gaano ang kita. Basta may kita, hindi natin sasabihin na walang kita. Yung tamang-tama lang doon sa pagod at effort na binibigay namin kada build. And on the client side, alam naman namin na yun yung mga pinagpaguran nila. Tama lang din doon sa gusto nilang finish, doon sa gusto nilang look. Sa pagpapatayo po ng bahay, ang nagpapamahal po talaga is yung finishing niya. Kung gusto mo talaga ng super elegant, of course, you have to invest more budget, more money para maging elegant look. Kung gusto mo siya ng simple, we can build that in simple pero livable and maganda na din. Speaking of budget, hindi lamang po kayo gumagawa ng dapat million. Kaya niya rin gumawa ng below million. Yes, kung may mga client kami, for example, may limited budget din sila for their dream house, or we can say maybe a studio or 1 bedroom. If i-fit in natin yon doon sa budget ni client.
Okay. Ayun mga ka-viewers, at least may assurance po kayo na kung ano po yung pwedeng ipasok sa budget nyo, gagawan po ng paraan nila para po magkaroon po kayo ng idea sa pag-iipunan yung dream house. Ngayon ma'am, next question po natin. Ito po nag-trending. Sa totoo lang ma'am, kinain ko na lahat ng pambabas sa akin. Sinalo ko na lang talaga lahat. Pero dinisclose ko po doon na talagang sa 5M, meron pong in-upgrade yung owner. Then, aside po doon, hindi pa po kasama yung lot and mga appliances and furniture. Ma'am, ano po ba talaga yung possible na abutin lang po ng construction ni Dubai? So, yung katas ng Dubai, nag-start yun sa 5M. Pero si owner, nag-upgrade sila. For example, all their windows and sliding doors, UPVC, and then tempered lahat ng glass nila. Yung railings nila for their stairs is also different. It's not just a concrete, nasa may wood look din siya para mag-match po doon sa aesthetic ng bahay. At the same time, yung mga, for example, yung kanilang mga ceiling PVC claddings, ganyan, mga tile claddings, in-add nila yon to add more dun sa look nung pinaka gusto nilang ma-achieve doon sa kanilang interior and exterior. Ma'am, ito yung tanong no, dahil nag-upgrade po yung owner, no? Tingin niyo po magkano po yung possible na abutin ng bahay na yun? So yun, with all the upgrades and addition nung extension nila, doon sa 2-story house na yun, with the 2 carport, nasa 7M. 7M po. Yeah. Dahil po sa mga upgrade yon. Ma'am, since 2021 po na-built ang katas ng Dubai House, so sa ngayon po ba, meron pa rin po ba talaga mga gagawang ganito kalaki sa halagang 5 million? Kasi alam ko, inflation po ngayon, nagmamahal po talaga ang materyales. So from the 2021 price to 2023 pricing, meron ng difference kasi may inflation. Kahit naman sa gasolina man yan, sa basic needs natin, nagtaas na, no? So expected din yon sa material supply. So every time may magpapakot sa amin at kung i-refer nila kay Dubai, katas ng Dubai, lagi ko naman sinasabi sa mga client na consider the inflation rate. Kasi kahit na-ikot namin sila today, most probably hindi naman siya ma-execute within a month. Ang execution mo, most probably after 3 to 4 months kasi meron ka pang mga permits, meron ka pang mga approvals. So merong tendency talaga na si price today after 3 months or even after a month lang or weeks sometimes, nag-iiba na, nagtataas. Maybe tumaas, maybe bababa. Ma'am, speaking of permits, so meron tayong mga tinatawag na building permits, yung pagpapalagay po ng kuryente, tubig. Sino po ba yung nag-aasikaso niyan? Yung client po ba or yung contractor po mismo? So in our case, sa mga client namin na nasa abroad, overseas, like nasa US sila, kami na mismo ang nag-apply ng water supply, ng electricity on their behalf. So meron lang kaming hihingi ng mga IDs para ma-apply yung mga permits. Sa building permit naman po is once lahat ng layout is na-sign na namin from our civil engineer, from our plumber, electrician, the electrical engineer, kami na rin ang magpa-process noon. So, meron lang kaming mga certain documents na kailangan pirmahan lang ni client. Okay. So, talaga ma'am, yung iba kasi natin yung mga subscribers, since OFW po sila, gusto nila talaga, nandoon muna sila, work, habang ginagawa yung bahay nila para continuous. So, meron pala kayong ganong ino-offer, ma'am, para sa convenient po ng mga OFWs natin. So, parang tinatawag na rin po pala yung service ninyo, less hassle na. Less hassle, yes. And we don't charge extra for that. So, yun yung mga extra offers na binibigay namin sa client without charges. At the same time, I'm not an interior designer, pero I can be there. I-advise ko sila kung ano yung mas fit in doon sa kanilang theme. For example, team puti ba sila, team kahoy, or gray ba ang color nila. Tutulungan din namin sila sa pagsasource ng mga furnitures, mga ilaw, sa curtains. So, full package na siya para si client, hindi na mag-iisip saan ako bibili nito, saan ako magsusource ng ganyan. Kasi ma'am, alam ko kahit na may kontrata kayo na pag-usapan, nag-iiba din po ang contract once na meron silang ina-upgrade sa materials. Kasi di ba ma'am, pagka nagpagawa sila ng bahay, meron kayong contract at i-declare nyo yung mga materials na gagamitin. Then syempre, may time na once na nabibuilt na yung house, yung client is meron siyang nagugustuhan pang i-add sa kanyang bahay, kaya nag-iiba po ang house. Yes. Doon, before naman tayo mag-construct ng bahay, meron tayong contract agreement between the contractor and the client. So doon na naka-detail lahat anong gagamitin for your roof, for your tiles,
for your interiors, for your exterior, for the paint. So ngayon si client, let's say along the way, nasa finishing stage at meron siyang nakitang sa Pinterest na, contractor, parang dun sa room namin, gusto namin na gayahin ito. So kung hindi, syempre kung hindi nag-match ang specification na kailangan for that inspiration sa Pinterest, dun sa original contract na nakasulat, doon papasok si upgrade. Kung may additional cost ng materials or kailangan mo ba ng extra hour or time or day or manpower para ma-execute mo yung bagong nire-request ni client. So doon pumapasok lahat yon. Ma'am, regarding naman po sa gusto nilang ipagawang bahay, kailangan ba sila po yung mag-send sa inyo ng ideal house nila or nag-offer po kayo ng design para po sa dream house nila? Yeah. So we do a design and build. May mga clients kami na sasabihin lang nila, we want a 2-story house, for example, with 4 bedrooms, 3 bathrooms, tapos i-conceptualize namin siya. Tapos minsan, hinihingan ko sila ng any inspirational photo para ipapattern namin doon yung magiging design ng kanilang future house. But it doesn't necessarily mean to copy the inspirational photo na sinend sa amin. That is for them to give an idea. Ano yung magiging outlook or outcome ng kanilang magiging future house. Pero we will do everything from the layout to the perspective. Ma'am, doon po ba sa pagpaplano ng house is may bayad na po ba yun? Or once na kinuha po nila kayo as contractor ng house, kasama na po ba yan sa free hanggat mabuo po yung house? So pag si client, nag-close deal kami as the builder or the contractor of their house, yung design and build na from the beginning, like yung layout, perspective, is kasama na yon. So if naman si client, at the end na nag-back out siya for some reason, maybe budget or maybe may ibang preference, magbabayad siya doon sa, syempre may in-invest tayong time para sa paggawa ng layout and then ng perspective. Okay. Gaya po ng pinakita ko sa inyo sa first part po na itong vlog, nag-ocular po tayo sa ginagawa ng ongoing po na bungalow house. And mama, congrats po pala, saka nakita ko din yung house. Hindi tipid sa materyales. Meron po ba kayong estimated budget lang po ba para sa starting po ng bungalow? Ano po yung possible na abutin ng starting na ganong bungalow? Yeah, let's say for 130 square meter na bungalow house, malaki na yon for a bungalow house. You can prepare your money between like 3.3 to 3.5 million. Pero nasa ano ka na, nasa elegant finish ka na sa stage na yon. Meron ka ng, for example, quartz na countertop, meron ka ng enclosed sa shower mo. And at the same time, hindi tinipid lahat ng mga ginamit for finishing like your tiles or yung mga outside cladding. May fluted ng kasama din yon. Alam niyo mga viewers, ayan po, once na natapos po yun, makikita nyo rin po talaga yung mga materials na ginamit po nila. I-highlights ko po through vlog para po sa mga viewers natin na nagpapagawa po ng bahay is, ayun po, alam niyo na po kung sino po yung mga possible ninyong kukuhanin sa pag-build ng house na hindi po kayo ma-scam, and aside po doon, hindi po kayo prepresyuhan ng mahal. Habang nagtutur ako doon kanina, syempre, hindi lang ako nagtutur doon, tinitignan ko din yung mga materials na ginamit, talagang standard. So, ito po bang bahay po na 5M na katas na Dubai? Ano po ba yung materials na ginamit dito? Standard din po ba? Siyempre po, lahat ng ginagamit natin for any build-up, whether a bungalow house or 2-story house, is yung standard. Naka-document yan lahat from our footing, foundation, beam. May documentation kami, may stages of or phases of the construction. Lalo na yung mga client po namin is nasa overseas. So, yung trust nila sa atin is, you know, the 100% trust. Ayaw nating sirain. Kaya, every now and then, we give them an update na ito yung materials na meron tayo sa site. Ito yung mga sizes ng mga CHB natin. Ito yung mga sizes ng mga bakal natin. So, for them to have yung peace of mind din. At saka subok na ilang beses, like maulan during July, August, September sa atin, bagyo, ganyan. Lahat naman yan iniikutan namin at we give warranty naman sa mga bahay. So, kung may mga problema, may leaks, at we're very proud na wala kaming naging problema na ganon. Meron din palang after-sale service, hindi porket
nagawa na, ay tapos na kami dyan, next client na kami. Wala naman palang ganon. Walang ganon. So, even yung mga recently sold houses, the gray and the brown one, hindi lang sa bahay, kasi minsan mga client natin is not from this place. Galing sila ng ibang lugar din. So, we assist them even on the appliances na pag-i-install, kung saan sila makakatipid, kung saan sila makakapag-outsource, at kung ano pa yung mga gusto nilang idagdag sa bahay nila na maitutulong natin sa kanila. Sa ma'am, napansin ko lately sunod-sunod po ang project nyo. So talagang marami po talaga mga nagtitiwala po magpagawa ng bahay sa inyo. Kasi nga mga ka-viewers, gaya po ng sinabi ko, hindi ko po i-promote sa inyo si Ma'am Gonzales kung talaga po wala po akong nakikitang something na maging worth it po para sa inyo. Kasi alam niyo naman po itong vlog natin is aside sa nagbibigay po ako ng idea, gusto ko rin po kayong matulungan sa paggawa po ng dream house ninyo. Ma'am, Pampanga area po tayo. Sa mga plano po magpagawa, hanggat saan po yung kaya nyo i-cater as of now? As of now, we can cater yung Tarlac, Bulacan, and then dito sa Pampanga area, dito sa May Angeles, Dauma, Balacat, Magalang, yung mga nearby. And later on, pag will ni Lord at mag-expand tayo on other regions as well. So ayun mga ka-viewers, na very clear. As of now, ito po yung kayang gawan po ng services ni Ma'am Gonzales. Pero ma'am, nagre-rescue din po ba kayo ng mga bahay po na nagawa na po ng ibang builders? Kasi marami po talaga tayong mga OFWs, mga fellow viewers po na nagpapagawa ng bahay. Pero kung hindi po sila na-scam, substandard po yung ginawa nila sa bahay nila. Yeah, we do that. As I've said, yung current ginagawa natin, galing yun sa isang contractor na hindi natuloy. Dahil merong mga dispute in terms of design, in terms of, let's say, the financials, and also the expectation of the client. So kung meron nangangailangan din ng ating rescue, we're here naman to assess kung ano yung requirement para doon sa pagbibuild ng kanilang dream house. So Ma'am Gonzales, if ever po meron tayong mga viewers na interesado na po magpagawa sa inyo at kunin po kayo as builders, saan po nila kayo pwedeng kontakin? So, meron na po tayong FB page. Ang pangalan niya ay CSR Builders. Nandun po ang aming email, and they can send us their inquiries, and then we reply to them naman. Our response are 24/7 as much as we could, kasi nga may different time zone tayo pag mga overseas ang ating mga clients. But we cater laman lahat ng mga nagsisend ng message sa atin is nire-replyan natin as much as we could. Alam ko ma'am, talaga nung nag-trending po yung vlog na sa house na 5M, madami na po nag-inquire sa inyo. And yung iba po is naka-pending po at soon kung magka-deal po kayo, may mga upcoming projects pa po kayong darating. So again mga ka-viewers, kung gusto niyo po mag-inquire, pwede po kayo mag-message sa kanilang Facebook page. Ilalagay ko po sa description box yung kanilang contact details para makapag-inquire na po kayo. Ngayon po mga ka-viewers, sana po itong vlog po natin ay nakakuha po kayo ng more ideas. Ngayon, hindi ko na rin po papahabain pa. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye! Bye-bye!